sa ganap na 3:00 ng hapon sa ika-11 palapag ng espesyal na ward ng St. Mary's General Hospital sa New York, nagkagulo ang lahat. Paano ito nangyari? Paano ito posible? Bulong ni Dr. Gabriel Garcia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkabigla. Sa loob ng 25 taon bilang espesyalista sa gastrointestinal medicine, ito ang unang pagkakataon na nakita siyang ganoon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang maliit na anino sa sulok ng silid ng pasyente, isang batang Filipina na 7 taong gulang pa lamang. Sa pasilyo, nakatayo ang mga miyembro ng maharlikang Arabo na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang hindi kapani-paniwala. Ilang sandali lamang ang nakalipas, sila ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, ngunit ngayon, iba na ang damdamin na bumabalot sa kanila. Ang kalagayan ng prinsesa ay, ang punong nurse Aling Gloria Reyes ay hindi matapunan ng salita habang tinitingnan ang monitor. Ang mga numerong lumilitaw sa screen ay halos hindi mapaniwalaan. Isang oras lang ang nakalipas, nasa pinakamalalang kalagayan ang prinsesa, ngunit ngayon, ganap na itong nagbago. Sa gitna ng lahat ng titig, ang maliit na bata ay tahimik na nakayuko, mahigpit na nakahawak ang mga kamay, na para bang ang kanyang ginawa ay natural lamang. Ano ang nangyari? Paano nagawa ng ordinaryong 7 taong gulang na batang ito na iligtas ang isang pasyenteng isinuko na ng pinakamahusay na medical team ng Amerika? Kung interesado ka sa buong detalye ng kamangha-manghang pagbabagong ito, magpatuloy lang sa pagbabasa. Ibinibigay namin, araw-araw, ang mga nakatagong kwento ng mga ordinaryong tao. Huwag kalimutang i-on ang notification. Ngayon, balikan natin ang simula ng hindi ka pani-paniwalang kwentong ito, eksaktong 3 araw na ang nakalipas. Ang ordinaryong umaga ng Lunes. 6:00 ng umaga noong Lunes, 3 araw na ang nakararaan, si Elena Santos, at 35 taong gulang, ay pumasok sa St. Mary's Hospital, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang caregiver ng mahigit 2 taon na. Maya, dapat tahimik ka lang habang nagtatrabaho si Mama, ha? Naiintindihan mo? Opo, Mama. Sagot ni Maya, ang kanyang 7 taong gulang na anak, nang masunurin. Habang oras na para ang kanyang mga kasing edad ay pumasok sa kindergarten, kailangan ni Maya na sumama sa kanyang ina sa ospital. Dahil sa biglaang aksidente sa sasakyan ng kanyang asawa, wala nang ibang pagpipilian si Elena kundi palakihin si Maya ng mag-isa. Paglampas sa lobby ng ospital at pagkasakay sa elevator patungo sa ika-40 naramdaman ni Elena ang kakaibang kapaligiran. Nakatayo sa bawat sulok ng pasilyo ang mga taong nakasuot ng itim na suit at ang mga mukha ng mga nurse ay tila tense. "Nandiyan na po pala kayo, Aling Elena?" tanong ni punong Nurse Gloria Reyes habang lumalapit. "Simula ngayong araw, may espesyal na pasyente na admitido sa espesyal na ward. Isang miyembro ng maharlikang Arabo po. Kailangan natin siyang alagaan ng may higit na pag-iingat." Tumango si Elena, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nag-alala siya. Karamihan kasi, sa mga pasyente sa espesyal na silid, ay madalas na mahirap pakisamahan at kinakabahan. Lalo na't isang miyembro ng maharlikang pamilya, iniisip pa lang niya kung gaano karaming pag-iingat ang kailangan, ay kinabahan na siya. "Pero Aling Elena, paano ang anak ninyo? Lalo na ngayon, kailangan niyang manatiling tahimik." Bumalot sa mukha ni Elena ang lungkot dahil sa sinabi ni punong Nurse Reyes. Wala siyang mapag-iwanan kay Maya. Ang kanyang ina sa Pilipinas ay may mahinang katawan at ang pamilya ng kanyang asawa ay nawalan na sila ng komunikasyon pagkatapos ng pagpanaw nito. "Pasensya na po. Sisiguraduhin kong tahimik lang po siya." Sige, pero mas mainam na hindi siya masyadong makita ng mga pasyente," sabi ni punong Nurse Reyes na may pag-aalala. Naiintindihan din ito ni Elena. Hindi naman talaga lugar ang ospital para magtakbuhan ng mga bata. Narinig ni Maya ang buong usapan na ito sa tabi ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang murang edad, naintindihan niya na nagkakaproblema ang kanyang ina dahil sa kanya. "Mama, diyan na lang po ako sa sulok. Tatahimik ako," sabi ni Maya habang itinuturo ang upuan sa dulo ng pasilyo. Masakit ang puso ni Elena sa sinabi ng kanyang anak.
Sa edad na dapat naglalaro ang kanyang mga kasing edad sa mga kaibigan, si Maya ay laging ganito. Salamat, anak. Pinagmasdan ni Elena ang ulo ng kanyang anak. 9:09 ng umaga, dumating na sa wakas ang espesyal na pasyente. Hindi ordinaryong ambulansya, kundi isang luxury ambulance. Sa likod nito, 3 itim na sasakyan ang nakapila. Mula sa entrance ng ospital hanggang sa espesyal na ward, nakapila ang mga security guard. Maya-maya, lumitaw ang isang babae na nakahiga sa stretcher. Isang magandang babae na mukhang nasa 20 taong gulang, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay tila hirap na hirap. Ang prinsesa, Aling Elena, bulong ni Punong Nars Reyes. Sumusunod sa prinsesa ang isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Mula sa kanyang maringal na paglakad, mahahalata ang hindi pangkaraniwang dignidad. Malamang na siya si Sultan Hamid, ang ama ng prinsesa. Tahimik na pinapanood ni Maya ang lahat ng ito mula sa upuan sa dulo ng pasilyo. Kung ibang bata, marahil ay nagulat at nag-ingay na. Ngunit si Maya ay tahimik lang na nakaupo. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Nang dumaan ang prinsesa sa harapan ni Maya, biglang bahagyang inikot ng prinsesa na nakahiga sa stretcher ang kanyang mukha at nagtama ang kanilang mga mata ni Maya sandali. Sa sandaling ito, kakaiba ang pagtibok ng puso ni Maya na para bang may mahalagang mangyayari. Ngunit ang isang 7 taong gulang na bata ay hindi naman kaintindihin ng maayos ang ganoong damdamin. Pumasok ang prinsesa sa silid 104 at agad na nagsimulang magmadaling lumabas-pasok ang medical team. Kumusta ang kalagayan ng anak ko? Tanong ni Sultan Hamid kay Dr. Garcia. Sa totoo lang po, napakaseryoso ng kalagayan niya. Ang boses ng doktor ay puno ng kabigatan. Mukha po itong isang bihirang sakit sa dugo, ngunit hindi madaling malaman ang eksaktong sanhi. Lahat ng pinakamahusay na espesyalista sa hematology ng ospital ay nakatutok na rito, ngunit lalo pang nagdilim ang mukha ng sultan. Habang naririnig ni Elena ang ganitong usapan, bumigat ang kanyang puso. Gaano man kalaki ang kapangyarihan at kayamanan, sa harap ng buhay, lahat ay magkakapantay. Nang hapong iyon, nang pumasok si Elena upang linisin ang silid ng prinsesa, nakahiga ang prinsesa sa kama, nakatingin sa kisame. Sa murang edad na 20, ang katotohanang kailangan niyang dumanas ng ganoong paghihirap ay nakakabagabag. Prinsesa, maaari ko po bang linisin ang silid? Maingat na tanong ni Elena sa Ingles. Tumango ang prinsesa. Ngunit sa sandaling iyon, napunta ang tingin ng prinsesa sa labas ng bintana. Nakita niya kasi si Maya na nagbabasa ng libro sa pasilyo. Ang batang iyon, mahinang tanong ng prinsesa. Anak ko po, pasensya na po, wala po kasi akong mapag-iwanan sa kanya. Dali-daling humingi ng tawad si Elena. Hindi, ang cute niya. Ngumiti ang prinsesa. Kahit sa kalagayan ng kanyang sakit, naramdaman ang kanyang pagmamalasakit sa iba. Sa sandaling iyon, tumingala si Maya at tumingin sa loob ng silid. Nagtama muli ang kanilang mga mata ng prinsesa. Sa pagkakataong ito, muli na namang kakaiba ang pagtibok ng puso ni Maya. Gusto niyang lapitan ang prinsesa. Ngunit dahil sinabi ng mga matatanda na huwag, nanatili na lamang siya sa kanyang upuan. Nang gabi na, kumakain si Elena at Maya ng kanilang baon sa sulok ng ospital. Simpleng hapunan lamang na sinangag at tinapa, ngunit masaya ang mag-ina. Mama, ang ate na dumating ngayon ay mukhang masama ang pakiramdam, biglang sabi ni Maya. Oo, kaya dapat tahimik lang tayo. Sana gumaling agad ang ate. Naramdaman ang pagiging inosente ng puso ni Maya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang nagmamadaling mga yapak mula sa dulo ng pasilyo, lalo pong lumalala ang kalagayan ng prinsesa. Ang boses ng isang nurse ay desperado. Nagkatinginan si Elena at Maya. Alam nilang may hindi pangkaraniwang nangyayari. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang nakaalam na ang maliit na 7 taong gulang na batang nakaupo sa sulok ng pasilyo ay malapit ng magpasiya sa kapalaran ng lahat. Mula ng gabing iyon, ganap na nagbago ang kapaligiran sa espesyal na ward. Lalo kasing lumalala ang kalagayan ni Prinsesa Amina habang lumilipas ang oras. Nagsimulang magmadaling lumabas-pasok ang mga medical staff sa pasilyo at ang mga mukha ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ay unti-unting dumidilim.
Naatasan si Elena sa night shift ng gabing iyon. Natutulog si Maya sa sofa ng staff lounge ng ospital. Masakit ang puso ni Elena nang makita ang kanyang anak na nakabaluktot ang maliit na katawan sa pagtulog. Bandang 2:00 ng umaga, biglang tumunog ang alarm mula sa silid ng prinsesa. Code Blue, Code Blue. Umalingaw-ngaw sa buong ospital ang anunsyo ng emergency. Kumabog ang puso ni Elena. May nangyari ba sa prinsesa? Nagmadaling dumating ang mga medical staff. Sina Dr. Garcia at lahat ng espesyalista sa ospital ay tumakbo patungo sa silid ng prinsesa. Biglang bumaba ang presyo ng dugo. Hindi rin stable ang paghinga. Ang desperadong tinig ng mga nurse ay narinig mula sa silid ng pasyente. Si Sultan Hamid ay naglakad-lakad sa labas ng silid, halatang balisa. Ang dating maringal na postura ay nawala. Ang naiwan ay isang ama na nag-aalala lamang sa kanyang anak. "Doktor, ano na ang nangyari sa aking anak?" Tanong ng Sultan kay Dr. Garcia. "Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit naging malabo ang dulo ng sinabi ni Dr. Garcia. Sa totoo lang, hindi madali ang paggamot sa isang sitwasyon na hindi nila alam ang sanhi." Habang pinapanood ni Elena ang lahat ng ito, sumikip ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kawalan ng kakayahan dahil wala siyang magawa. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumangon si Maya na natutulog sa lounge. "Mama?" Hinanap ni Maya ang kanyang ina habang kinukuskos ang antok na mga mata. "Maya, bakit ka nagising? Dapat matulog ka pa." Nilapitan ni Elena ang kanyang anak. "Mama, naririnig ko po ang boses ni ate na nasasaktan ng sobra," sabi ni Maya na may pag-aalala. "Oo, kaya pinagsisikapan ng mga doktor na gamutin siya. Kailangan lang nating tahimik." Pinatahan ni Elena ang kanyang anak, ngunit malungkot pa rin ang mukha ni Maya. Paglampas ng 4:00 ng umaga, bahagyang naging stable ang sitwasyon, ngunit wala pa ring solusyon ang pangunahing problema. Kinaumagahan, Martes, lalo pang bumigat ang kapaligiran sa ospital. 3 karagdagang espesyalista sa hematology ang idedetalye, inanunsyo ni Punong Nurse Reyes sa staff. "At lahat ng staff, kailangan ninyong mag-ingat ng lubos." Nagsimula na ring magpakita ng interes ang media. Tumango si Elena, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nag-aalala siya. Paano kung magkaroon ng problema dahil kay Maya at gaya ng inaasahan, bandang 10:00 ng umaga, nagkaroon ng problema. Nang naglilinis si Elena sa silid ng prinsesa, tahimik na nagbabasa ng libro si Maya sa pasilyo gaya ng dati. Ngunit biglang lumapit ang isang nurse. Aling Elena, sinasabi po kasi ng ibang pasyente na naiilang sila dahil sa anak ninyo," sabi ng nurse na may pag-aalala. "Lalo na po ang mga pasyente sa special room, sinasabi po nilang hindi maganda tingnan na may bata sa pasilyo." Namula ang mukha ni Elena. "Pasensya na po. Agad ko pong ililipat sa ibang lugar. Ngunit ang problema ay wala namang angkop na lugar sa loob ng ospital na pwedeng manatili ang mga bata." Nalilito si Elena. Wala siyang mapag-iwanan kay Maya at hindi rin naman siya pwedeng huminto sa trabaho. "Mama, ayos lang po." Lumapit si Maya at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. "Doon na lang po ako sa bodega sa basement. Doon, walang sinumang maiirita sa akin." Sa sinabi ng 7 taong gulang na bata, namuo ang luha sa mata ni Elena. "Mama, magtrabaho ka na po, kaya ko pong mag-isa." Ang pagiging matanda ni Maya ay nagpamasid sa mga nakapaligid na tao na nalulungkot, ngunit ang alituntunin ay alituntunin. Sa huli, kinailangan ni Maya na magpalipas ng oras sa sulok ng bodega sa basement. Malamig at madilim ang espasyo, ngunit hindi man lang nagreklamo si Maya. Nang oras ng tanghalian, dinalhan ni Elena si Maya ng baon. "Maya, pasensya na, anak." Niyakap ni Elena ng mahigpit ang kanyang anak. "Ayos lang po, Mama. Tahimik din dito at maganda magbasa ng libro." Ngumiti si Maya ng maliwanag. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naramdaman ni Elena ang lungkot na nakatago. "Mama, gumaan na po ba ang pakiramdam ni ate?" Nag-aalalang tanong ni Maya kay Prinsesa Amina. "Oo, pinagsisikapan ng mga doktor na gamutin siya." Nahirapan si Elena na sabihin ang eksaktong sitwasyon. Sa katunayan, sa halip na gumaling, lalo pang lumalala ang kalagayan ng prinsesa. Nang hapong iyon, habang nagtatrabaho si Elena sa silid ng prinsesa,
Nagising si Prinsesa Amina at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko po nakikita ang batang iyon ngayon, mahinang sabi ng prinsesa. Ang anak ko po? Nasa ibang lugar po siya naghihintay, sagot ni Elena. Sa tingin ko, espesyal talaga ang batang iyon. Sa sinabi ng prinsesa, napatingin si Elena. Espesyal? Iba siya sa ibang bata, na para bang may alam siyang kung ano, sabi ng prinsesa habang nakatingin sa malayo. Hindi naintindihan ni Elena ang sinabi ng prinsesa. Ordinaryong 7 taong gulang na bata lang naman si Maya. Nang gabing iyon, nang sunduin niya si Maya sa bodega sa basement. Mama, pwede po ba akong pumunta kay ate at bumati sa kanya? Biglang tanong ni Maya. Batiin? Na nag-aalala ka kasi may sakit siya at sana gumaling na siya agad. Naantig ang puso ni Elena sa pagiging inosente ni Maya. Ngunit sa katunayan, imposible ito. Maya, masyadong masama ang pakiramdam ni ate ngayon, hindi siya pwedeng makipagkita sa kahit sino. Kung gayon po, pwede po ba akong tumingin sa malayo? Nag-aalala po kasi ako kay ate. Niyanig ang puso ni Elena sa matinding pakiusap ni Maya. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa ikalawang palapag ng ospital, muling umalingaw-ngaw ang biglaang tunog ng alarm. Code Blue, Room 4, Code Blue. May nangyari na naman kay Prinsesa Amina. Tumala si Maya sa kisame na may pag-aalala. Mama, masakit na naman po si ate. Oo, mukhang ganun nga, nag-alala rin si Elena. Sa sandaling iyon, may kakaibang damdamin ang bumangon sa dibdib ni Maya, parang pakiramdam niya na kaya niyang tulungan ang prinsesa. Ngunit ano ang magagawa ng isang 7 taong gulang na bata? Tahimik lang si Maya na hinawakan ang kamay ng kanyang ina habang hindi pa niya alam ang espesyal na kakayahang nakatago sa kanya. Sa itaas, muling nagmadaling gumalaw ang mga medical staff at ang boses ng sultan na umiiyak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Walang sinuman ang nakaalam na ang maliit na bata na nag-aalala na nakatingin sa kisame ay malapit ng magbago ng buong sitwasyon. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, lalo pang lumala ang sitwasyon. 3 araw na ang nakalipas mula nang ma-admit si Prinsesa Amina, ngunit hindi man lang nagpakita ng senyales ng paggaling ang kanyang karamdaman. Sa halip, lalo pa itong lumalala habang lumilipas ang oras. Kailangan nating tumawag ng isa pang team ng espesyalista, sabi ni Dr. Garcia na pagod na ang mukha. Halos 2 araw na siyang hindi nakakatulog. Tatawagin natin si Dr. Antonio Ramirez, isang autoridad sa hematology mula sa Harvard. Malamang siya ang makakahanap ng paraan, iminungkahi ni Punong Nars Reyes. Si Sultan Hamid ay patuloy na naglakad-lakad sa pasilyo. Ang dating maringal na hitsura ay nawala. Ang naiwan ay isang ama na nag-aalala sa kanyang anak. Doktor, wala na po ba talagang paraan? Tanong ng Sultan na may desperasyon. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit ang ganitong uri ng sakit sa dugo. Naging malabo ang salita ni Dr. Garcia. Sa totoo lang, hindi nila alam ang eksaktong sanhi. Nang hapong iyon, dumating si Dr. Ramirez mula sa Harvard. Isang puting buhok na matanda na nasa edad 60, ngunit matalim ang kanyang tingin. Agad siyang nagtungo sa silid ng prinsesa. 1 oras pagkatapos, nang lumabas si Dr. Ramirez mula sa silid, malungkot din ang kanyang mukha. Talagang kakaibang kaso ito, sabi ni Dr. Ramirez kay Dr. Garcia. Mayroong komplikadong sintomas na mahirap ipaliwanag sa Western medicine. Parang isang uri ng qi o qi circulation disorder sa Eastern medicine. Eastern medicine? Nagtatakang tanong ni Dr. Garcia. Siyempre, hindi ito batay sa siyentipikong ebidensya. Ngunit kapag nakakakita ako ng ganitong uri ng hindi maipaliwanag na sintomas, minsan ay naiisip ko ang ganoon, sa sinabi ni Dr. Ramirez. Nagpakita ng interes si Sultan Hamid. Eastern medicine? Ibig ninyo bang sabihin, tradisyonal na medisinang Chino? Oo, ngunit sa katunayan, mahirap makahanap ng practitioner ng tradisyonal na medisinang Chino at kahit na makahanap tayo, naging malabo ang salita ni Dr. Ramirez. Bilang isang doktor na nag-aral ng Western medicine, mahirap para sa kanya na tanggapin ng madali ang bahaging iyon. Ngunit ang buong usapan na ito ay aksidenteng narinig ng isang tao, si Elena, na naglilinis sa pasilyo. Eastern medicine. Tradisyonal na medisinang sino. Kakaiba ang biglang pagtibok ng puso ni Elena.
dahil ang kanyang namayapang asawa, si Ruben Santos, ay isang manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan sa loob ng 3 henerasyon at talagang napakagaling niya. Lalo na, may pambihirang talento siya sa paghahanap ng mga sakit na hindi maipaliwanag sa Western medicine. Saglit na sumakit ang puso ni Elena dahil sa kanyang asawa. Kung buhay lang si Ruben, marahil ay kaya niyang tulungan ang prinsesa. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang naisip siya. Si Maya ang anak ni Ruben. Posible kayang minana niya ang talento ng kanyang ama? Ngunit 7 taong gulang pa lang si Maya. Imposible, napailing si Elena. Nang gabing iyon, nang puntahan ni Elena si Maya sa basement. "Mama, kumusta po si ate?" Nag-aalalang tanong ni Maya. Mukhang masama pa rin ang pakiramdam niya, sagot ni Elena. "Mama, pwede po ba akong makita si ate? Nag-aalala po talaga ako." Nayanig ang puso ni Elena sa matinding pakiusap ni Maya. "Maya, kahit sa malayo lang po. Hindi po ako makatulog sa sobrang pag-aalala kay ate." Naantig si Elena sa pagiging sobra-sobrang pag-aalala ng 7 taong gulang na bata sa iba. "Kahit na, hindi pwede, anak. Kailangan ni ate ng napakahalagang paggamot ngayon." Matatag na sabi ni Elena, ngunit masakit ang puso niya nang makita ang disappointed na mukha ni Maya. Nang gabing iyon, muli na namang nagkaroon ng emergency. Code Blue, Room 4, Code Blue. Mukhang lalo pang naging mapanganib ang kalagayan ng prinsesa. Nagmadaling dumating ang mga medical staff at mula sa labas ng silid ng pasyente, narinig ang boses ng sultan na nagdarasal. "Oh, Allah, iligtas po ninyo ang aking anak." Ang boses ng sultan na nagdarasal sa Arabic ay puno ng desperasyon. Habang pinapanood ni Elena ang ganitong sitwasyon, sumikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang tumulong, ngunit wala siyang magawa. 2:00 ng umaga, nang bahagyang naging stable ang sitwasyon. Si Dr. Ramirez ay nagkaroon ng seryosong usapan kay Dr. Garcia. "Sa totoo lang, may limitasyon ang Western medicine," sabi ni Dr. Ramirez na may buntong hininga. "Kung gayon po, talagang kailangan nating humanap ng ibang paraan?" Maingat na tanong ni Dr. Garcia. "Hindi natin pwedeng baliwalain ng tuluyan ang Eastern medicine, lalo na sa ganitong uri ng hindi maipaliwanag na kaso." Sa sandaling iyon, lumapit si Sultan Hamid. "Mga doktor, talagang kailangan po ba nating humanap ng practitioner ng tradisyonal na medisinang Chino?" Ang boses ng sultan ay puno ng pakiusap. "Susuriin ko po kung may sikat na practitioner ng tradisyonal na medisinang Chino sa New York," sumulong si Punong Nars Reyes. Ngunit ang oras po ang problema at hindi rin madaling makahanap ng talagang may kakayahan. Ang puso ni Elena na nakikinig sa buong usapan sa pasilyo ay komplikado. Kung si Ruben lang, siguradong may paraan siyang mahahanap. Kasabay ng pangungulila sa kanyang asawa, patuloy na lumitaw ang kakaibang ideya. Si Maya. Paano kung si Maya ay kahawig ng kanyang ama? Paano kung minana niya ang talentong iyon? Ngunit agad siyang umiling. Imposible kasi ang ideyang iyon. Kinabukasan, Huwebes ng umaga, lalo pang naging kritikal ang sitwasyon. Ang platelet count ng prinsesa ay bumaba na sa mapanganib na antas. Nagmamadaling iniulat ng nurse. Kung ganito pa rin. Bago pa matapos ang salita ni Dr. Garcia, naunawaan ng lahat ang kalubhaan ng sitwasyon. Si Sultan Hamid ay bumagsak sa upuan na para bang gumuho ang lahat. Pakiusap. Iligtas ninyo ang aking anak." Nagmakaawa ang sultan sa mga medical staff. Ngunit sa sandaling iyon, may maliit na kilos sa sulok ng pasilyo. Si Maya, na galing sa basement, ay pinapanood ang sitwasyon. Masakit ang puso ni Maya nang makita ang desperadong mukha ng mga matatanda. Lalo na nang makita niya ang ama ng prinsesa na umiiyak, hindi niya namalayan na lumuluha na rin siya. "Si ate. Gusto kong tulungan si ate." May mainit na bagay ang kumulo sa dibdib ni Maya. Ngunit kakaiba ito. Ito ay damdamin na hindi niya pa nararamdaman noon, na para bang may kaya siyang gawin. Ngunit ano ang magagawa ng isang 7 taong gulang na bata? Tahimik lang si Maya na nakatayo, nakatingin sa silid ng prinsesa, habang hindi pa niya alam ang espesyal na kakayahang nakatago sa kanya.
Ngunit papalapit na ang oras ng tadhana. Malapit na kasing mangyari ang isang bagay na magpapagulat sa lahat. Nang hapong iyon, Huwebes, patuloy ang kritikal na sitwasyon. Kinontak ang lahat ng manggagamot ng tradisyonal na medisinang Tsino sa buong New York, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na makialam sa ganitong kakaibang sitwasyon. Masyado kasing komplikado at mapanganib ang kaso. Mahirap po makahanap ng talagang may kaalaman sa tradisyonal na medisinang Tsino, iniulat ni Punong Nars Reyes. Bukod pa rito, ang ilan na nakontak namin ay nagpakita ng pagtanggi dahil sa responsibilidad. Lalo pang nagdilim ang mukha ni Sultan Hamid. Magkano man ang kailangan, babayaran ko. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Sa desperadong boses ng Sultan, naantig ang puso ng lahat. Sa sandaling iyon, may isang suhestiyon si Dr. Garcia. Narinig ko po na may isang lumang klinik ng tradisyonal na medisinang Tsino sa Chinatown. Subukan po kaya nating tingnan? Sa awa na lang po. Gawin ninyo ang kahit ano, desperadong sabi ng Sultan. Ngunit nang subukan nilang kontakin ang klinik ng tradisyonal na medisinang Tsino sa Chinatown, isa pang problema ang lumitaw. Umalis po daw ang punong doktor para sa isang business trip sa mainland China. Iniulat ng NARS na disappointed. Babalik po daw sa susunod na linggo. Susunod na linggo? Napailing si Dr. Garcia. Wala silang oras para maghintay hanggang doon. Talagang nalilito ang sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig ni Elena ang lahat ng usapan habang naglilinis sa pasilyo. Kung si Ruben lang. Kung si Ruben lang. Siguradong may paraan siyang mahahanap. Lalo pang naging matindi ang pangungulila niya sa kanyang asawa. Si Ruben Santos ay talagang isang napakagaling na manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan. Lalo na, may pambihira siyang talento sa paghahanap ng mga sakit na hindi masuri sa Western medicine, si Maya. Paano kung si Maya? Patuloy na lumitaw ang kakaibang ideya, ngunit agad siyang umiling. Imposible kasi ito. Sa sandaling iyon, umakyat si Maya mula sa basement. Mama, pwede po ba akong umakyat sa itaas? Maingat na tanong ni Maya. Bakit? May nangyari ba? Sobrang nag-aalala po kasi ako kay ate. Gusto ko po siyang makita kahit sa malayo lang. Sa matinding mukha ni Maya, nayanig ang puso ni Elena. Maya, sinabi ko na sa iyo na hindi pwede. Mama, pakiusap. Nag-aalala po talaga ako kay ate. Ito ang unang pagkakataon na nagmakaawa si Maya na karaniwang masunurin. Gusto ko pong tulungan si ate. Nagulat si Elena sa sinabi ni Maya. Tulungan? Maya, bata ka pa lang, pero ako. Tumigil si Maya sa pagsasalita. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit lumitaw ang ganoong ideya. Ngunit sa sandaling iyon, muling tumunog ang alarm sa silid ng prinsesa. Lalo pong lumalala ang kalagayan. Ang desperadong boses ng NARS ay narinig. Nagmadaling dumating ang mga medical staff at muling bumalot sa pasilyo ang tensyon. Narinig ni Maya ang tunog na iyon at sumikip ang kanyang dibdib. Si ate, talagang nasa panganib. Sa sandaling iyon, mas lalo pang kumulo ang mainit na bagay sa dibdib ni Maya. Mama, talagang kailangan ko pong pumunta, biglang matatag na sabi ni Maya. Maya, hindi pwede, anak. Mama, pakiramdam ko po kaya kong tulungan si ate. Nagulat si Elena. Hindi niya naintindihan kung ano ang sinasabi ng 7 taong gulang na bata. Tulungan? Maya, paano ba? Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng pasilyo, narinig ang sigaw ng Sultan. Pakiusap, sino man, iligtas ninyo ang aking anak. Sa sigaw ng Sultan na halong Arabic at English, naantig ang puso ng lahat. Narinig din ni Maya ang boses na iyon at hindi na siya nakapagpigil. Mama, pupuntahan ko po siya. Biglang tumakbo si Maya. Maya, dali-daling hinabol ni Elena, ngunit papunta na si Maya sa espesyal na ward. Sa pasilyo, nagtipon-tipon ang mga medical staff at miyembro ng maharlikang pamilya. Puno ng desperasyon ang mukha ng lahat. Doktor, wala na po ba talagang paraan? Nagmakaawa ang Sultan kay Dr. Garcia. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit, nang naging malabo ang salita ni Dr. Garcia, biglang narinig ang isang maliit na boses. Lahat ay lumingon. Sa sulok ng pasilyo, ang 7 taong gulang na si Maya ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay.
Nanginginig ang boses ni Maya, ngunit ang kanyang tingin ay matindi. Ha? Ano ang batang ito? Nagtatakang tanong ng isang doktor. Dali-daling tumakbo si Elena at niyakap si Maya. Pasensya na po. Anak ko po kasi. Mama, saglit lang po. Pinigilan ni Maya ang kanyang ina at naglakas loob siyang tingnan ang sultan. Tito, masakit po ba talaga ang pakiramdam ni ate? Purong Filipino ang tanong niya, ngunit naintindihan ng sultan ang kanyang puso. Oo anak, sobrang sakit ang pakiramdam ni ate. Lumuhod ang sultan, sinabay ang lebel ng tingin niya kay Maya. Ako po. Sa tingin ko, kaya kong tulungan si ate. Sa sinabi ni Maya, nagulat ang lahat. Ano? Nagulat na mukha ni Dr. Garcia. Ano ang sinasabi ng batang ito? Totoo po. Pakiramdam ko po, alam ko kung bakit masakit ang pakiramdam ni ate. Puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Maya. Sa sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Masyadong seryoso ang mukha ni Maya para balewalain ang sinasabi ng isang 7 taong gulang na bata. Maya, nalilito si Elena, ngunit hindi siya pinigilan ni Maya. Pwede po ba akong makita si ate kahit isang beses lang? Kahit sa malayo lang po, desperadong pakiusap ni Maya. Nag-isip sandali ang sultan. Desperado na kasi sila. Doktor, ano po sa tingin ninyo? Tanong ng sultan kay Dr. Garcia. Sa tingin ko po, walang problema kung titingnan lang ng bata, hindi rin nakapagpasya si Dr. Garcia. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ng interesadong mukha si Dr. Ramirez. Sandali, ang ama ng batang ito, marahil, tiningnan ni Dr. Ramirez si Elena. Opo. Ano po ang propesyon ng ama ng anak ninyo? Sa biglaang tanong, nagulat si Elena. Ang papa po at mama ay manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan, sagot ni Maya para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan, nagkatinginan sina Dr. Garcia at Dr. Ramirez. Posible kayang ang batang ito? Sa sinabi ni Dr. Ramirez, muling tiningnan ng lahat si Maya. Alam ba talaga ng isang 7 taong gulang na bata ang isang bagay? O isa lamang itong pagiging inosente ng bata? Lahat ng tingin ay nakatuon sa maliit na si Maya. Sa sandaling nakatuon ang lahat ng tingin kay Maya, nagpasya ang sultan. Hayaan ninyong makita ng bata ang prinsesa. Sa sinabi ng sultan, nag-alinlangan si Dr. Garcia. Pero sultan, bata pa po siya. Doktor, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi natin susubukan ang kahit ano, ang anak ko. Nanginginig ang boses ng sultan. Sumulong si Dr. Ramirez. Ang pagtingin lang naman siguro ay hindi makakapinsala. Sa huli, nagtungo ang lahat sa silid ng prinsesa. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang ina at sumunod. Kakaiba ang pagtibok ng puso niya, ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang matinding kagustuhang gumawa ng isang bagay. Nang bumukas ang pinto ng silid, nakahiga si Prinsesa Amina sa kama. Maputla ang kanyang mukha, hirap huminga, at konektado sa iba't ibang medical equipment. Nang makita ni Maya ang prinsesa, may kakaibang nangyari. Maliit na tunog ang lumabas sa bibig ni Maya. At habang nakatingin sa prinsesa, pumikit siya at muling idinilat. Ate, tahimik na bulong ni Maya. Ano ang sinasabi niya? Bulong ng isang nurse. Tahimik na tiningnan ni Maya ang prinsesa sa loob ng ilang minuto, na para bang may pinagtutuunan siya ng pansin, at bigla siyang lumingon at tiningnan ang mga medical staff. Hindi po masama ang dugo ni ate. Nagulat ang lahat sa unang sinabi ni Maya. Ano? Nagtatakang tanong ni Dr. Garcia. Ayos po ang dugo ni ate. May nakabara lang po sa ibang lugar kaya hindi maayos ang pagdaloy ng dugo. Hindi ka pani-paniwala ang mga salitang lumabas sa bibig ng isang 7 taong gulang na bata. Paano mo nalaman ang ganoon? Nilapitan ni Dr. Ramirez si Maya. Hindi ko rin po alam. Pakiramdam ko lang po, nakikita ko. Inosenteng sagot ni Maya. Nakikita? Opo. Nakikita ko po na may nakabarang itim na bagay sa loob ng katawan ni ate. Lahat ay huminga ng malalim dahil sa sinabi ni Maya. Si Elena ang pinakanagulat. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Maya ang ganito. Maya, nakikita mo ba talaga ang ganyan? Tumango si Maya sa tanong ng kanyang ina. Opo. Simula po nang mawala si Papa, minsan po nakikita ko, pero ngayon po, lalo pong malinaw.
Nagkatinginan ang lahat. Maingat na tanong ni Dr. Ramirez. Kung gayon, sa tingin mo, saan ang eksaktong nakabara? Muling tiningnan ni Maya ang prinsesa, dito po sa dibdib ni ate. Andito, itinuro ni Maya ang gitna ng kanyang dibdib. Pagkatapos, sa likod ng leeg at sa pulso. Ito ang mga lugar na sunod-sunod na itinuro ni Maya. Nagulat si Dr. Garcia. Sandali, hindi ba't ang mga bahaging iyon ay ang mga pangunahing acupressure points sa Eastern medicine? Bulong ni Dr. Ramirez. Totoo ba? Nagpakita ng interes ang sultan, Danzong Dazui Shenmen, Higu. Lahat ay mahahalagang acupressure points. Sa paliwanag ni Dr. Ramirez, nagulat ang lahat. Muling nagsalita si Maya. Masakit po ang puso ni ate, kaya may nakabara sa dibdib niya. Masakit ang puso, tanong ng sultan kay Maya. Opo, sobrang lonely po si ate, kaya sumisikip po ang dibdib niya at kumakalat po iyon sa buong katawan. Sa sinabi ni Maya, bahagyang idinilat ng prinsesa ang kanyang mga mata at tiningnan niya si Maya at bahagyang tumango. Nilapitan ni Sultan Hamid ang kanyang anak. Tiningnan ng prinsesa ang kanyang ama at lumuha. Ama, ako po ay talagang malungkot. Sa pagtatapat ng prinsesa, lumuha din ang sultan. Patawarin mo ako, anak ko. Masyado kasing abala ang iyong ama. Sa gitna ng nakakaantig na sandaling ito, muling nagsalita si Maya. Kapag gumaan po ang pakiramdam ni ate, ang mga nakabara ay lilinaw din. Talaga? Nag-asang tanong ng sultan. Opo, pero kung masahehin po natin ng kaunti ang mga acupressure points, mas mabilis po ang paggaling. Nagulat si Dr. Ramirez sa sinabi ni Maya. Masahehin ang mga acupressure points. Alam mo ba ang akupunktura? Hindi ko po alam ang tungkol sa karayom, pero sa tingin ko po, ayos lang kung pipindutin at papainitin ko gamit ang kamay, sabi ni Maya na may kumpiyansa. Nag-alinlangan si Dr. Garcia, pero doktor, ang isang bata ay direktang hahawak sa pasyente. Doktor, pinigilan ng sultan si Dr. Garcia. Ako ang mananagot. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang batang ito. Tumahimik ang lahat. Sa lohikal na pananaw, hindi makatwiran na ipagkatiwala ang isang napakahalagang pasyente sa isang 7 taong gulang na bata. Ngunit ang ipinakita ni Maya hanggang ngayon ay hindi pangkaraniwan. Sige, nagpa siya si Dr. Ramirez. Pero gagawin lamang ito sa ilalim ng aming pagmamasid. Tumango si Maya. Opo, naiintindihan ko. At maingat siyang lumapit sa prinsesa. Ate, baka masakit po. Ayos lang, ngumiti ang prinsesa at tumango. Ayos lang? Salamat po. Dahan-dahang ipinatong ni Maya ang kanyang maliit na kamay sa gitna ng dibdib ng prinsesa. Sa sandaling iyon, may kamangha-manghang nangyari. Mula sa kamay ni Maya, naramdaman ang mainit na enerhiya. Nagulat ang prinsesa. May mainit na nararamdaman. Lahat ay huminga ng malalim habang pinapanood. Pumikit si Maya at nag-concentrate. Dahan-dahang pinindot ang danjong na acupressure point ng prinsesa para bang isang bihasang manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan ang gumagawa, natural at bihasa ang kanyang mga galaw. Paano ito nangyari? Bulong ni Dr. Garcia. Sunod na pinindot ni Maya ang dazui na acupressure point sa likod ng leeg ng prinsesa. Maliit na ungol ang lumabas sa bibig ng prinsesa. May parang dumadaloy. Nagulat ang lahat sa sinabi ng prinsesa. Sa huli, dahan-dahang pinindot ni Maya ang Shenmen at Higu na acupressure points sa pulso ng prinsesa. Sa sandaling iyon, bahagyang namula ang mukha ng prinsesa. Nagulat ang nurse at tiningnan ang monitor. Ang presyon ng dugo, unti-unting nagiging stable. Lahat ay nakatingin sa monitor. Talagang, unti-unting bumubuti ang vital signs ng prinsesa. Posible ba talaga ito? Sabi ni Dr. Ramirez na may hindi kapanipaniwalang mukha. Inalis ni Maya ang kanyang kamay at tiningnan ang prinsesa. Ate, gumaan na po ang pakiramdam ninyo ng kaunti. Malalim na huminga ang prinsesa. Oo, talagang pakiramdam ko, gumaan ng kaunti. Mas madali na ang huminga. Nilapitan ng sultan si Maya. Sino ka ba talaga? Inosenteng sagot ni Maya sa tanong ng sultan. Ako po si Maya lang, Maya Santos. Ngunit alam na ng lahat na ang 7 taong gulang na batang ito ay hindi ordinaryo
at nagawa niya ang bagay na walang sinuman ang nakagawa noon. Matapos ang paggamot ni Maya, ganap na nagbago ang kapaligiran sa silid ng pasyente. May malusog na pamumula sa mukha ng prinsesa at mas stable na ang kanyang paghinga. Ito ba ay totoo? Patuloy na bulong ni Dr. Garcia habang tinitingnan ang monitor. Dahil ang lahat ng numero ay unti-unting bumabalik sa normal na saklaw. Ang platelet count ay bumalik na rin sa normal na antas. Nagulat na, iniulat ng nurse. Ang inflammation values ay mabilis ding bumaba, dagdag ni Dr. Ramirez habang nakatingin kay Maya at umiling. Sa loob ng 25 taon kong pag-aaral ng medisina, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganito. Ngunit si Maya ay nanatiling umarte na parang isang ordinaryong 7 taong gulang na bata. Ate, gumaan na po ba talaga ang pakiramdam ninyo? Inosenteng tanong ni Maya sa prinsesa. Oo, talagang salamat. Dahil sa iyo, nailigtas ako, sabi ng prinsesa habang hawak ang kamay ni Maya. Lumuhod ang sultan sa harapan ni Maya. Salamat. Maraming salamat. Sa tanawin na isang maharlikang Arabo ang lumuluhod sa harapan ng isang 7 taong gulang na batang Filipina, huminga ng malalim ang lahat. Tito, ako po. Nagsimulang magsalita si Maya, ngunit hindi bumangon ang sultan. Hindi, ikaw ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Puno ng luha ang mga mata ng sultan. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang ingay mula sa labas ng pasilyo. Anong nangyari? Lumabas si punong Nurse Reyes upang tingnan. Sa pasilyo, nagtipon-tipon ang mga staff ng ospital. Mabilis kasing kumalat ang balita. Talaga bang niligtas ng isang 7 taong gulang na bata ang prinsesa? Imposible, hindi naman siguro. Pero ang mga nakakita mismo sa espesyal na ward ay iyon ang sinasabi. Nagsimulang magkagulo ang buong ospital. Nag-alala si Elena sa ganitong sitwasyon. Kailangan na rin nating umalis. Akmang hahawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng sultan. Sandali, may pakiusap po ako. Matindi ang tingin ng sultan kay Elena. Paano po ako magpapasalamat sa inyo? Magpasalamat? Naku, hindi na po kailangan. Tumanggi si Elena, ngunit hindi sumuko ang sultan. Hindi ito simpleng paggamot. Isa itong himala. Tiningnan ng sultan si Maya at sinabi, ang batang ito ay talagang espesyal. Sumang-ayon din si Dr. Ramirez. Tama po, ang kakayahan ng batang ito ay hindi pangkaraniwan. Kakayahan, nagulat si Elena. Oo, ang ganitong kakayahan sa diagnosis at paggamot ay talagang bihirang-bihira, kumpirma ni Dr. Garcia. Lalo na sa ganitong murang edad. Biglang nagpakita ng pagod na mukha si Maya. Mama, napagod po ako ng kaunti. Sumandal si Maya sa kanyang ina. Ay, dali-daling niyakap ni Elena ang kanyang anak. Anong nangyari po? Nag-aalalang tanong ng sultan. Marahil, masyado siyang maraming ginamit na enerhiya, hula ni Dr. Ramirez. Sa Eastern Medicine, sinasabi na kapag nagpapagaling, ibinabahagi ang sariling chi. Talagang mukhang pagod na pagod si Maya. Maya, ayos ka lang ba anak? Nag-aalalang tiningnan ni Elena ang kanyang anak. Opo mama, antok lang po siguro ako, sabi ni Maya habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Agad na nagpa siya ang sultan. Maghanda ng pinakamagandang silid sa ospital. Ha? Nagulat si punong Nurse Reyes. Para po makapagpahinga ng maayos ang ina at anak. Sa utos ng sultan, nagmadaling kumilos ang mga staff ng ospital. Agad na inihanda ang isang special suite room. Naku, hindi na po talaga kailangan ng ganito. Tumanggi si Elena, ngunit matatag ang sultan. Nararapat lamang po ito. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang kaguluhan ang nangyayari sa lobby ng ospital. Nagkukumpulan po ang mga reporter. Nagmamadaling iniulat ng security guard. Ano? Nagulat si Dr. Garcia. Mukhang kumalat ang balita tungkol sa himalang paggaling ng prinsesa ng Arabo sa media. Kung gayon po, si Maya. Nag-alala si Elena. Agad na inutusan ng sultan ang security team. Huwag ninyong hayaang umakyat ang sinuman sa ikalawang palapag. Opo, sultan. Hinarangan ng mga security guard ang elevator at hagdanan. Ngunit hindi lang ito ang problema. Ang ibang pasyente rin po ay gustong magpagamot, iniulat ng nurse. Nagkukumpulan po daw ang mga pasyente sa lobby ng ospital. Sa ganitong sitwasyon, nagulat si Elena. 7 taong gulang pa lang po si Maya. Hindi po kaya ang ganito. Sinubukan ni Elena na protektahan ang kanyang anak.
Naintindihan din ng sultan. Tama po, kailangan nating protektahan ang batang ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang idinilat ni Maya ang kanyang mga mata na natutulog. Mama, bakit po ang ingay sa labas? Maya, ayos lang, anak. Matulog ka na ulit. Pinatahan ni Elena, ngunit may naramdaman si Maya na hindi pangkaraniwan. Mama, may nagawa po ba akong masama? Sa inosenteng tanong ni Maya, naantig ang puso ng lahat. Hindi, Maya. Talagang napakabuti ng ginawa mo, anak. Niyakap ni Elena ng mahigpit ang kanyang anak. Nilapitan ng sultan si Maya. Dahil sa iyo, nailigtas ang ate mo. Maraming salamat. Mabuti po. Gumaling na po si ate. Inosenteng ngumiti si Maya. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ng mukha ang prinsesa na parabang may naalala. Ama, sa tingin ko, tinawag ng prinsesa ang sultan. Anong nangyari, Amina? Sinabi po ni Maya na malungkot ang puso ko, di ba po? Nakinig ang lahat sa sinabi ng prinsesa. Talaga bang dahil sa lungkot kaya ako nagkasakit? Sa tanong ng prinsesa, tumango si Dr. Ramirez. Ang stress at mental anguish ay kinikilala sa medisina na nagiging sanhi ng physical illness. Kung gayon, hindi lang ang katawan ang ginamot ni Maya. Bulong ng sultan, ginagamot din po niya ang puso ko, sabi ng prinsesa na naantig. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat kung gaano kamangha-mangha ang nagawa ni Maya na hindi lamang ito simpleng paggaling, kundi isang tunay na pagpapagaling na nagpagaling pati ang puso. Ingay pa rin sa labas, ngunit sa loob ng silid ng pasyente, puno ito ng mainit na damdamin. Isang himala na nilikha ng isang 7 taong gulang na bata. Kinabukasan, Biyernes, lalo pang nagbago sa kamangha-manghang direksyon ang sitwasyon. Ganap na gumaling si Prinsesa Amina at nakaya na niyang bumangon at maglakad mula sa kama. Parang isang himala, sabi ng prinsesa habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahapon, halos hindi ako makahinga. Naantig ang sultan nang makita ang gumaling na kalagayan ng kanyang anak. Salamat sa lahat kay Maya. Ngunit sa sandaling iyon, may emergency call ang sultan. Opo, sultan. May tawag po mula sa Saudi Arabia. Nagpakita ng seryosong mukha ang sultan nang matanggap ang tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, pinutol ng sultan ang tawag at tinipon ang lahat. Mayroon po akong sasabihin sa inyo. Sa seryosong mukha ng sultan, kinabahan ang lahat. Sa totoo lang, ang sakit ni Amina ay hindi simpleng sakit sa dugo. Ha? Nagulat si Dr. Garcia. Ayon sa Royal Medical Team sa aming bansa, ito ay isang uri ng sumpa na ipinapasa sa pamilya ng aming hari sa loob ng maraming henerasyon. Naguluhan ang lahat. Sumpa? Hindi po iyan maipaliwanag sa siyensiya, ngunit ang mga babae sa aming maharlikang pamilya ay nagdurusa sa isang sakit na hindi maipaliwanag ang sanhi kapag sila ay umabot ng 20 taong gulang. Nagulat ang lahat sa pagtatapat ng sultan. Hanggang ngayon, maraming prinsesa ang nagdusa sa sakit na ito at lalo pa naging malabo ang salita ng sultan. Ang lola sa tuhod ni Amina ay namatay din dahil sa sakit. Tiningnan ng prinsesa ang kanyang ama at lumuha. Ama, ako rin ba? Amina, hindi na, iba na. Niyakap ng sultan ang kanyang anak at sinabi, ganap kang pinagaling ni Maya. Ngunit sa sandaling iyon, may nakitang interesante si Dr. Ramirez. Sandali, kung gayon, ang sakit na ito ay hindi maaaring gamutin ng ordinaryong Western medicine. Tumango ang sultan. Ito ay isang larangan na maaaring lapitan ng medisina, lalo na ang tradisyonal na medisinang pangsilangan. Lahat ay nakatingin kay Maya. Ang 7 taong gulang na bata ay gumamot ng isang sakit na nagpapahirap sa maharlikang pamilya sa loob ng daan-daang taon. Kung gayon po, nanginginig ang boses ni Elena. Talagang napakagaling ng nagawa niya. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento ng sultan at may isa pa po akong sasabihin. Naglabas ang sultan ng isang sobre. Ito po ay tradisyon ng aming maharlikang pamilya. Kailangan po naming pasalamatan ang taong nagligtas ng buhay. Nang ibigay ng sultan ang tseke kay Elena, nagulat si Elena. Ano po ito? Ang halagang nakasulat sa tseke ay lampas sa imahinasyon. 500 milyong piso, 200,000 PHP. Naku, hindi po namin matatanggap ang ganito. Ikinaway ni Elena ang kanyang kamay, ngunit matatag ang sultan.
Hindi po ito tanda ng pasasalamat. Nakinig ang lahat sa sinabi ng sultan. Ito po ay para sa kinabukasan ni Maya. Kinabukasan po? Opo. Ang batang ito ay may talagang espesyal na talento. Tiningnan ng sultan si Maya at sinabi, kung ang isang bata na may ganitong kakayahan ay hindi makakatanggap ng tamang edukasyon, malaking kawalan ito sa mundo. Sumang-ayon din si Dr. Ramirez. Tama po. Ang batang ito ay kailangan makatanggap ng tamang medical education sa Harvard o Johns Hopkins. Harvard po? Nagulat si Elena. Oo. Sa isang lugar kung saan niya pwedeng pag-aralan ng Eastern at Western medicine, kumpirma ni Dr. Garcia. Talagang bihirang-bihira ang talento ng batang ito. Ngunit sa sandaling iyon, tahimik na nagsalita si Maya. Ako po ay gusto ko lang pong tulungan ang mga may sakit. Naantig ang lahat sa pagiging inosente ng puso ni Maya. Kung mag-aaral ka ng mabuti, mas marami kang matutulungan, sabi ng sultan kay Maya. Talaga po? Nagliwanag ang mga mata ni Maya. Kung gayon po, mas marami po akong matutulungan na mga ate at tito? Siyempre anak, ngumiti ang sultan at sumagot. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sultan, may tawag po ulit mula sa inyong bansa. Nagmamadaling pumasok ang aide. Sinabi po ng hari na gusto po niyang makilala si Maya ng personal. Nagulat ang lahat. Ang hari po? Opo. Gusto po niyang makilala ng personal ang taong nagligtas sa prinsesa. Tiningnan ng sultan si Elena. Kumusta? Ayaw ninyo po bang sumama kay Maya sa Saudi Arabia? Nag-alinlangan si Elena. Kami po? Pupunta sa ganoong lugar? Siyempre po. Kayo po ay miyembro na ng aming maharlikang pamilya, sumulong ang prinsesa. Maya, ayaw mo bang bumisita sa aking bansa? Talaga po? Nagtaka si Maya. Oo, may napakagandang palasyo doon at maraming masarap na pagkain. Unti-unting nagpakita ng interes si Maya sa iminungkahing ng prinsesa, ngunit nag-alinlangan pa rin si Elena. Pero Fami, huwag po kayong mag-alala. Naramdaman ng sultan ang pag-aalala ni Elena. Kami na po ang bahala sa lahat ng paghahanda. At sandaling huminto ang sultan bago nagsalita. Gusto ko rin pong alamin ang tungkol sa ama ni Maya. Ang asawa ko po. Oo, anong uri ng tao ang nagmana ng ganitong kakayahan? Sa sinabi ng sultan, namuwang luha sa mata ni Elena. Si Ruben po ay talagang napakabuting tao. Nagsimulang magkuwento si Elena tungkol sa kanyang asawa. Ipinanganak sa isang pamilya ng manggagamot ng tradisyonal na medisinang pangsilangan sa loob ng 3 henerasyon at talagang napakagaling niya. Mukhang nakuha ni Maya ang kakayahan ni Papa, sabi ni Elena habang nakatingin sa kanyang anak. Lalo na po, pakiramdam ko, mas lalo pang lumakas ang kakayahan niya pagkatapos mawala ni Ruben. Naintindihan ng lahat na ang kakayahan ni Maya ay hindi lamang simpleng pagkakataon, kundi may malalim na koneksyon sa genetic at spiritual. Kung gayon, kailangan nating mas alagaan siya, di ba po? Sabi ng sultan na naantig. Nang gabing iyon, magkasama sina Elena at Maya sa rooftop ng ospital nakatanaw sa gabi ng New York. Mama, nagbago po talaga tayo? Sabi ni Maya habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Oo, talagang maraming nagbago. Niyakap ni Elena ang kanyang anak at sumagot. Pero Maya, ang kakayahan na mayroon ka ay talagang napakahalaga. Opo, Mama. Mas pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko at mas marami akong tutulungan na tao, ipinagmalaki ni Elena ang panata ni Maya. Sa ibaba, nagkukumpulan pa rin ang media at mga tao, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil may kumpiyansa siya na ang kakayahan ni Maya ay gagawing mas maganda ang mundo. Kung interesado ka sa pagpapatuloy ng kuwentong ito, paki-subscribe sa aming channel. Isang linggo pagkatapos, sina Elena at Maya ay nakasakay sa eroplano pabalik sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naka-economy class. Ito ay first class na ibinigay ng maharlikang pamilya. Mama, parang panaginip po talaga, sabi ni Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang nakaraang linggo ay talagang parang magic. Bumisita sila sa Saudi Arabia, nakipagkita ng personal sa hari at nagpalipas ng ilang araw sa palasyo. Pagkakita sa kanya, labis na naantig ang hari. Ang batang ito ay isang anghel na isinugo ng Diyos. Ang sandaling iyon nang sabihin ng hari kay Maya ay hindi malilimutan ni Elena habang buhay. At higit sa lahat,
Nakaranas si Elena ng isang bagay na hindi pa rin niya mapaniwalaan. Eksaktong kahapon nang suriin niya ang bank account. Ito po ba talaga ang account namin? Maraming beses niyang kinumpirma sa bank teller, ngunit malinaw. Isang malaking halaga na 500 milyong piso, VIL00, PHP, ang na-deposit. Mama, muntik ka na pong mawalan ng malay. Ngumiti si Maya. Oo, talagang muntik na akong mawalan ng malay. Ngumiti din si Elena at sumagot. Ngunit mas nakakagulat pa ang kahulugan ng perang iyon. Sinabi ng maharlikang pamilya na hindi lamang ito simpleng pasasalamat. Ito ay pondo para sa edukasyon ni Maya para sa kanyang kinabukasan. At ito ay pera para bigyan siya ng pundasyon upang makatulong sa mas maraming tao sa hinaharap. Mula ngayon, pwede mo nang pag-aralan ang lahat ng gusto mong pag-aralan. Pinagmasdan ni Elena ang ulo ng kanyang anak. Mama, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Maya. At mas marami akong tutulungan na may sakit. Naghahanda na ang Harvard Medical School ng isang espesyal na programa para kay Maya. Ito ang kauna-unahang kurso sa edukasyon sa mundo na mag-aaral ng Eastern at Western Medicine. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Maynila, isa pang sorpresa ang naghihintay. Nagkukumpulan ang Philippine media sa airport. Maya Santos at mama ninyo, may komento po kayo? Talaga po bang ginamot ninyo ang prinsesa ng Arabo? Sa sunod-sunod na tanong ng mga reporter, nagulat si Elena. Ngunit si Maya ay matatag. Opo, tinulungan ko lang po ang ate na may sakit. Naantig ang lahat sa inosenteng sagot ni Maya. Magpapatuloy po ba kayo sa pagtulong sa mga tao? Tanong ng isang reporter. Opo, mas pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko at mas marami akong gustong tulungan na tao. Sa sagot ni Maya, nagpalakpakan ang lahat. Pauwi, naisip din ni Elena si Ruben. Ang anak natin, ang galing na niyang lumaki. Kinausap niya sa kanyang puso ang kanyang asawa. Ang mahalagang kakayahan na iniwan mo, ginagamit ni Maya sa isang makabuluhang paraan. Pagdating sa bahay, lumabas ang lahat ng tao sa kapitbahayan upang salubungin sila. Maya, ipinagmamalaki ka namin. Ang galing mo anak, ipagmalaki ng bayan natin. Nahiya si Maya sa mainit na pagtanggap ng mga kapitbahay. Nang gabing iyon, matagal nang hindi nagkaroon ng tahimik na oras ang mag-ina sa bahay. Mama, natatakot po ako, biglang sabi ni Maya. Anong kinatatakutan mo anak? Natatakot po ako na baka magkamali ako sa paggamit ng espesyal na kakayahan na mayroon ako. Sa pag-aalala ni Maya, niyakap ni Elena ng mahigpit ang kanyang anak. Maya, ayos lang, anak, dahil dalisay ang puso mo. Talaga po? Oo. Gusto mo namang laging tumulong sa iba, di ba? Hanggat hindi nawawala ang pusong iyon, ayos lang. Sa sinabi ni Elena, gumaan ang pakiramdam ni Maya. Isang buwan pagkatapos, ginawa ni Maya ang kanyang unang pampublikong paggamot sa Pilipinas. Siyempre, may kasamang medical staff. Tinulungan niya ang isang matanda na nagdurusa sa sakit na hindi maipaliwanag ang sanhi sa Philippine General Hospital. Lola, sobrang lonely po siguro kayo, sabi ni Maya habang hawak ang kamay ng matanda. Abala kasi ang lahat ng anak ko, lumuha ang matanda. Ayos lang po ngayon, gagamutin ko po muna ang sakit ng puso ni Lola. Sa mainit na salita ni Maya, lumiwanag ang mukha ng matanda. At sa kamangha-manghang paraan, pagkatapos ng paggamot, mabilis na bumuti ang kalagayan ng matanda. Ito ay naiulat sa media at agad na naging sentro ng pambansang interes si Maya. Ngunit si Maya at Elena ay maingat na kumilos. Maya, tulungan lang natin ang mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Opo, Mama, sa tingin ko po, mas maganda rin iyon. Sa ganoong paraan, ilang beses lang sa isang buwan, gumawa ng pampublikong paggamot si Maya. Ang natitirang oras, nag-aral siya ng mabuti. Ang mga medical book na ipinadala mula sa Harvard at pati na rin ang tradisyonal na medisinang Filipino. Pagkalipas ng isang taon, naging isang mahusay na manggagamot si Maya. Siyempre, 8 taong gulang pa lang siya, ngunit ang kanyang kakayahan ay kinikilala na ng mga matatanda. Maya, hindi ka ba nahihirapan? Isang araw, nag-aalalang tanong ni Elena. Opo, Mama. Masaya po ako. Ngumiti si Maya ng maliwanag. Sobrang saya ko po kapag gumagaling ang mga may sakit. Kailangan mo pa ring magkaroon ng oras para maglaro.
Mama, para po sa akin, ito ang aking laro. Sa sinabi ni Maya, naintindihan ni Elena na talagang nakita ng kanyang anak ang sarili niyang landas. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay Prinsesa Amina. Hello Maya, ako na ito. Ganap na akong malusog ngayon at nag-aaral ako ng medisina dahil gusto ko ring tulungan ang mga tao gaya mo. Salamat, aking tagapagligtas. Habang binabasa ang sulat ng prinsesa, ipinagmalaki ni Maya ang kanyang sarili. Sobrang saya niya dahil nabago niya ang buhay ng isang tao. Nang gabing iyon, sinabi niya sa kanyang ama sa langit, Papa, ayos po ba ang ginagawa ko? Ginagamit ko po ang kakayahan na ibinigay ninyo sa mabuting paraan. Malumanay na umugoy ang mga dahon sa hangin para bang sumasagot ang kanyang ama. Ngayon, 12 taong gulang na si Maya. Nag-aaral ng medisina sa Harvard habang malalim ding pinag-aaralan ang tradisyonal na medisinang Filipino at patuloy siyang nagpapagaling sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang kwento ni Maya ay nagbigay ng kamalayan sa maraming tao na hindi dapat hinuhusgahan ang tao batay sa edad, pinagmulan o panlabas na anyo at kung gaano kalaking himala ang maaaring likhain ng dalisay na puso at tunay na pagmamahal. Minsan, naiisip ni Elena, paano kaya kung sumuko siya sa paghuhusga ng mga tao noon at itinago si Maya? Ngunit sa kabutihang palad, natagpuan ni Maya ang kanyang landas. At sa pamamagitan ng landas na iyon, ginagawa niyang mas maganda ang mundo. Kung mayroong kang taong gaya ni Maya sa paligid mo, pakiusap, bantayan mo siya ng walang pagtatangi. Baka matuklasan mo ang kamanghamanghang potensyal na nakatago doon. At huwag kalimutan ang pinakamahalaga, higit sa anumang espesyal na kakayahan, ang dalisay at mainit na puso. Dahil nilikha ni Maya ang tunay na himala, hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa dalisay na puso na tunay na nagmamahal sa iba. Lumipas ang 10 taon, ngayon ay 20 taong gulang na si Maya Santos. Nagtapos siya ng may pinakamataas na karangalan sa Harvard Medical School at nagpapasa ng residency program sa Johns Hopkins Hospital. Ngunit ang kanyang tunay na pagkatao ay nanatili pa rin. Dr. Maya, pupuntahan niyo na naman po ba ang pasyenteng iyon ngayon? Tanong ng kapwa resident doctor. Oo, hindi pa rin namin nakikita ang sanhi, sagot ni Maya habang hawak ang medical chart. Ang pasyenteng tinutukoy niya ay isang Japanese-American na babae na nasa kalagitnaan ng 30s. Dahil sa hindi maipaliwanag na transient MAFI full body paralysis, 2 buwan na siyang na-admit. Sumuko na ang lahat ng ibang doktor, ngunit si Maya lang ang patuloy na nagmamasid sa pasyente. Pero, Doc Maya, gaano man kayo ka-espesyal, hindi niyo po maililigtas ang lahat ng pasyente, sabi ng isang malapit na kasamahan na nag-aalala. Alam ko, pero hindi nila ko pwedeng sumuko. Sa mga mata ni Maya, kumikinang pa rin ang dalisay na kalooban. Nang pumasok siya sa silid ng pasyente, si Miss Satomi ay nakatingin sa labas ng bintana. Magandang araw po, Miss Satomi, bati ni Maya habang lumalapit. Doc Maya, dumating po pala kayo ulit. Ang boses ni Miss Satomi ay puno ng pagtanggap. Doc, sumuko na po kayo. Nakapaghanda na po ako. Ngunit hindi sumuko si Maya. Miss Satomi, mag-usap po tayo ng iba ngayon. Ibang usapan po? Oo, tungkol sa pagkabata ninyo, Miss Satomi. Umupo si Maya sa tabi ng pasyente. Ang pagkabata ko po, anong koneksyon niyon sa paggamot? Lahat po ay konektado, ang katawan at isip, at pati na rin ang nakaraan at kasalukuyan. Sa sinabi ni Maya, lumingon si Miss Satomi. Doc, talagang kakaiba kayo. Iba kayo sa ibang doktor. Gusto ko lang po marinig ang kwento ng pasyente. Sa ganoong paraan, nagkaroon sina Maya at Miss Satomi ng mahabang usapan, mga sugat na natanggap sa pagkabata, mga hidwaan sa pamilya, at pati na rin ang sakit na malalim na nakabaon sa puso. Nang iwan ako ng aking ama noon, pakiramdam ko po, gumuho ang mundo. Unang lumuha si Miss Satomi. Mula noon, kailangan ko pong magtiis sa lahat ng mag-isa. Tahimik na nakinig si Maya habang hawak ang kamay ni Miss Satomi. Hindi na po kayo mag-isa, kasama niyo po ako. Sa sandaling iyon, may kamangha-manghang nangyari. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Miss Satomi. Ha? Nagulat si Miss Satomi at tiningnan ang kanyang kamay. Gumagalaw. Talagang gumagalaw. Masaya rin si Maya, ngunit hindi siya nagulat. Inaasahan na niya ito.
Miss Satome, unti-unti niyo na pong ibaba ang pasanin sa inyong puso. Talaga po bang dahil sa puso? Ang katawan at puso ay iisa. Kapag gumaling ang puso, susunod din ang paggaling ng katawan. Mula ng araw na iyon, kamangha-mangha ang paggaling ni Miss Satome. Sa loob ng 1 linggo, nakabangon na siya mula sa kama at pagkalipas ng 2 linggo, nakalakad na siya. Doc Maya, talagang may anghel po kayo sa mga kamay. Sa araw ng discharge, nagpasalamat si Miss Satome. Hindi po, Miss Satome, kayo po ang nagpagaling sa sarili ninyo. Ginabayan ko lang po kayo sa mapagpakumbabang sagot ni Maya. Lalo pang naantig si Miss Satome. Ang ibang medical staff na nakakita kay Maya ay namangha. Hindi ka pani-paniwala. Paano niya ginagamot ang ganoong pasyente? Doc Maya, talagang espesyal siya. Ngunit si Maya mismo ay nakaramdam pa rin ng kakulangan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Maya sa video call ang kanyang inang si Elena. Mama, hello. Maya, pagod ka na naman ngayon anak. Kumusta ka? Ang anyo ni Elena sa screen ay mas may ginhawa kaysa dati. Dahil ngayon, nagpapatakbo siya ng isang maliit na cafe sa Maynila at namumuhay ng mapayapa. Mama, pakiramdam ko po, kulang pa ako. Pagtatapat ni Maya. Gusto ko pa pong tumulong sa mas maraming tao, pero may limitasyon po ang kakayahan ko. Maya, marami na ang ginagawa mo anak, mainit na sabi ni Elena. At tandaan mo, ang kakayahan na mayroon ka ay hindi lamang sa iyo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang mga taong tinulungan mo ay tutulong din sa iba. Iyon ang tunay na himala. Sa sinabi ng kanyang ina, malalim na nag-isip si Maya. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap si Maya ng isang espesyal na balita. Maya, magandang balita. Masayang tumakbo ang kasamahan niya. Anong nangyari? Si Miss Satome na ginamot mo. Nagpa siya daw na maging nurse. Talaga po? Oo. Gusto daw niyang alagaan ang mga may sakit gaya mo Maya. Lumawak ang maliwanag ng ngiti sa mukha ni Maya. At mayroon pa, naaalala mo ba ang matandang tinulungan mo noong nakaraang taon? Si Tito po? Oo. Nag-volunteer daw siya. Talaga po? Oo. Nagtatrabaho siya sa ospital. Nakikipag-usap sa mga pasyente. Naintindihan ni Maya ang ibig sabihin ng kanyang ina. Na may mas malaking kahulugan ito kaysa sa direktang paggamot. Nang gabing iyon, matagal nang hindi niya nasulatan si Prinsesa Amina. Mahal na Amina, kumusta? Matagal na. Ayos naman po ako. Kamakailan, naintindihan ko na kapag ginamot natin ang isang tao, ang taong iyon ay gagalingin din ng iba. Parang isang maliit na alon na nagiging malaking alon. Kumusta ka? Ayos ba ang pag-aaral mo ng medisina? Pakiramdam ko, ginagawang mas maganda ng maliliit na himala na ginawa natin ang mundo. Nagmamahal Maya. Gumaan ng husto ang kanyang puso nang magsulat siya ng sulat at naghanda si Maya na makipagkita sa isa pang pasyente bukas. Alam na niya ngayon na ang tunay na himala ay hindi natatapos sa isang beses na paggamot kundi patuloy na ipinapasa sa mga tao ng himalang iyon. Pagkalipas ng 1 taon, nakuha ni Maya ang pinakabatang specialist qualification sa Johns Hopkins. Ngunit ang landas na pinili niya ay nagulat sa lahat. Ha? Seryoso ka ba? Pupunta ka sa Africa? Nag-aalalang tanong ng inang si Elena. Opo, Mama. Nakatanggap po ako ng alok mula sa Doctors Without Borders. Matatag na sagot ni Maya. Gusto ko po talagang magtrabaho sa lugar na talagang nangangailangan. Sa totoo lang, maraming mas magandang alok ang dumating kay Maya. Sikat na mga ospital, mataas na sweldo, at isang posisyon na ginagarantiyahan ng isang stable na kinabukasan. Ngunit nakapagpasya na ang puso ni Maya. Hindi po importante ang pera o karangalan. Kailangan kong pumunta sa lugar kung saan may mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Bago ang pag-alis, may hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Prinsesa Amina ang lumitaw sa airport. Ngayon ay 30 taong gulang na, may mahalagang posisyon siya sa pagpaplano ng patakarang medikal sa Saudi Arabia. Ate Amina, pagkatapos ng mahigit 10 taon, nagyakapan ang dalawa ng naantig. Ang ganda mo talaga. Naging totoo ka ng doktor. Naantig si Amina habang nakatingin kay Maya. Ate, ang ganda mo rin po talaga. Maya, sa totoo lang, may dahilan kung bakit ako narito, seryosong sabi ni Amina.
Gusto naming magtayo ng isang espesyal na medical center sa aming bansa, isang lugar na kauna-unahang sumusubok na pagsamahin ang Eastern at Western medicine. Talaga po? Oo. At gusto kong ikaw ang maging pinuno ng center na iyon. Sa iminungkahing ng prinsesa, nawalan ng imik si Maya. Ate, syempre, hindi naman po agad-agad. Pagkatapos ko pong magkaroon ng karanasan sa Africa at makabalik. Salamat. Maraming salamat. Namuo ang luha sa mata ni Maya. Africa, isang maliit na nayon sa Kenya. Ang lugar na pinuntahan ni Maya ay talagang mahirap, kulang sa medical equipment at kulang din sa gamot. Ngunit hindi ito inalala ni Maya. Ano po ang magagawa ko rito? Tanong niya kay Dr. Mubeki, ang pinuno ng lokal na medical team. Sa totoo lang, ito ay isang lugar na nangangailangan ng himala. Ngumiti ang isang mid-aged doctor na mula sa Africa. Wala kaming mamahaling kagamitan o pinakabagong gamot. Kailangan lang namin magpagaling gamit ang mga kamay at puso. Kung gayon po, sapat na po iyon. Sa sagot ni Maya, nagtaka si Dr. Mubeki. Sapat? Opo. Ang pinakamahalaga po ay ang pusong nagmamahal sa pasyente. Mula sa unang araw, nakagawa si Maya ng mga kamangha-manghang bagay. Isang bata na may mataas na lagnat dahil sa malaria, isang ina na nahimatay dahil sa malnutrition, at isang matanda na nagdurusa sa hindi maipaliwanag na pananakit ng tiyan. Paano ito nangyayari? Bulong ni Dr. Mubeki habang pinapanood si Maya. Nakahanap si Maya ng paraan ng paggamot na angkop sa bawat pasyente. Pinagsama niya ng maayos ang kaalaman sa tradisyonal na medisinang Filipino at Western medicine. Doc Maya, talagang espesyal ka. Hindi po. Nakikinig lang po ako ng mabuti sa mga kwento ng pasyente sa mapagpakumbabang ugali ni Maya, lalo pang naantig ang mga lokal na medical staff. Pagkalipas ng isang buwan, may kamangha-manghang pagbabago ang nangyari sa nayon. Doc Maya, nagmamadaling tumakbo ang mga bata, masayang nakangiti nang makita si Maya. Lahat ng pasyenteng ginamot ni Maya ay gumaling at kumalat ang balita sa kalapit na mga nayon. Dr. Maya, maraming salamat. Isang ina ang nagpasalamat habang yakap ang kanyang anak. Dahil sa iyo, nailigtas ang anak ko. Ngunit may mas malaking plano si Maya. Doc Mubeki, paano po kung turuan ko ang mga lokal na residente ng mga pangunahing pamamaraan ng paggamot? Mga residente? Opo, mga simpleng paraan ng masahe at paggamit ng mga halamang gamot. Sa iminungkahing ni Maya, nagliwanag ang mga mata ni Dr. Mubeki. Magandang ideya iyan. Sa ganoong paraan, nagsimulang turuan ni Maya ang mga residente ng nayon ng mga pangunahing pamamaraan ng paggamot. Kapag pinindot niyo po ang acupressure point na ito, gumagaan ang pananakit ng ulo. Ang tubig na inihanda mula sa halamang gamot na ito ay nakakatulong sa panunaw. Masigasig na nag-aral ang mga residente ng mga turo ni Maya. Wow, talagang kakaiba. Kaya rin nating gawin ang ganito. Pagkalipas ng ilang buwan, may kamangha-manghang nangyari. Kahit hindi direktang ginagamot ni Maya, nagsimulang mag-alagaan ang mga taga-nayon sa isa't isa. Doc Maya, parang wizard ka talaga. Naantig si Dr. Mubeki. Hindi lang paggamot ang ginawa mo, kundi buong nayon ang ginamot mo. Nagtanim lang po ako ng buto. Ngumiti si Maya at sumagot. Ang tunay na himala ay nilikha ng mga residente. Pagkatapos ng isang taon ng aktibidad sa Africa, nang bumalik siya, buong nayon ang nagpaalam kay Maya. Doc Maya, hindi ka po namin malilimutan. Ituturo po namin ang mga natutunan namin sa iba. Ang mga bata at matatanda ay lahat lumabas at nagpaalam. Nang matanggap ni Maya ang tawag mula kay Amina sa airport, mas lalo siyang nagkaroon ng malaking pangarap. Maya, kumusta? Ayaw mo bang sumama sa amin at gumawa ng mas malaking trabaho? Opo, ate. Handa na po ako. Talaga? Kung gayon, gumawa tayo ng programa para turuan ang mga medical staff mula sa iba't ibang bansa sa ating center. Sa iminungkahing ni Amina, kumabog ang puso ni Maya. Sa ganoong paraan, mas maraming tao ang matututo sa natutunan mo, Maya. Magandang ideya po iyan. Sa eroplano pabalik sa Pilipinas, nag-iisip si Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Naaalala niya ang sarili niya noong bata pa, nagbabasa ng libro ng mag-isa sa bodega sa basement. Hindi niya noon inakala
na makakaapekto siya sa buhay ng napakaraming tao. Papa, ayos po ba ang ginagawa ko? Bulong ni Maya habang nakatingin sa langit. Ibinabahagi ko na po ang kakayahan na ibinigay ninyo sa mga tao sa buong mundo. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga ulap ay parang ngiti ng kanyang ama. Ngayon, sisimulan na ang bagong paglalakbay ni Maya. Ang pagtuturo sa mga medical staff mula sa iba't ibang bansa at ang pagpabalik sa kanila sa kani-kanilang bansa upang gamutin ang mas maraming tao. Iyon ang tunay na global healing network na pinapangarap ni Maya. Ang himala na nagsimula sa isang maliit na buto ay handa na ngayong kumalat sa buong mundo.